the most firm voice about confronting China at yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. So ito po mga kaibigan, pakinggan natin no, kung paano ibinulgar nitong si Senator Alan Peter Cayetano, itong si Ronald Llamas, no, ang isang huwad na political analyst. Paano ba naging political analyst yung kalbong to? Pakinggan natin. The most firm voice about confronting China at yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, iset up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwedeng multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time of President Pinoy. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case. Not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. Yun, no? Alam nyo ba, si Ronald Llamas, ang isa sa pinakamatinding kritiko ng mga politiko ngayon na no, tumutulig sa PCG kay Jay Tyrella. Tapos, kung ang statement nila hindi mo sinang-ayunan, tatawagin kanilang senador o traidor o pro-China. No? Pero, nung siya pala ay kabinete pa, no, part pa ng cabinet ni Pinoy, lumapit pala siya nito kay Cayetano. No? Siya mismo nagsabi, no, sinabi niya kay Cayetano na no, mali yung approach ni Pinoy sa West Philippine Sea, which is tama naman talaga siya. Mali naman talaga yung approach ni Pinoy. Alam niyo ba sa panahon ni Pinoy, doon nawala sa control natin ang Scarborough Shoal. No, kasi imbes na Philippine Coast Guard ang ipadala, ang pinadala ni Pinoy military, no? Sa geopolitics kasi, pag pinadala mo yung military, may acts of war na yan. No? Parang ikaw ay patungo na sa gera. Kaya nga yung Philippine Coast Guard natin ay hindi siya part ng military. Philippine Coast Guard natin is part of the civilian force. No? It's not part of the uniform personnel. Tapos itong si Llamas, kung makapuna sa kina Marcoleta, kina Cayetano, kina Bongo, kina Ruben Padilla, no, kay Inday Sara, tinatawag niyang senador o pro-China. Worse is tinatawag nilang traidor. Pero siya pala mismo, no? Siya pala ang nagsabi na mali yung approach ni Pinoy. Siya mismo pala ang nagsabi na dapat kausapin ng maayos itong mga inchik. No? Ito yung mga contradiction sa mga pagkatao ng mga to eh. Alam niyo ba itong si Llamas sa panahon ng nung martial law? No, ano to? Isa to sa mga never again. Never again Marcos, never again. Pero ngayon, no, isa na to sa mga why not, no? Why not? Why not? Para matalo lang ang mga Duterte. No, they are not pro-democracy, they are not pro-Philippines. Anti-Duterte lang talaga sila. No, hindi sila they do not really yung pinagtatanggol nila ang Pilipinas laban sa China. Gusto lang talaga nilang i-hate ng mga Pilipino yung China. No? Yun yung nangyayari. Yun yung nangyayari mga kaibigan. No, kaya itong si ano to, ang tawag ni Cayetano dito kay Llamas ay oportunistang balimbing o OB. Oportunistang balimbing. Balimbing nga naman eh.